Mayong adlaw. Happy Sunday sa tanan. Mayong adlaw sa magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po na mga datihan at yung mga bagong pasok ngayon sa ating YouTube channel. Paulit-ulit ko tong sa aking intro na marami po salamat sa inyong suporta sa akin. Ako'y natutuwa dahil sa inyong suporta. At shout out muna tayo dito bago tayo tuloy mamaya yung ating pag-usapan o tema sa ating pag-vlog ngayon. Gamitan natin ng anti-uhos. Anti-uhos para makita. Sulat ko pero hindi ko mabasa. Yun yung problema pag nagkaedad na nga. So shout out dito kay Ma'am Teresa Holmvard, Denmark. Kay Margie sa Germany. Wow, puro Europe to . Kay Makumo, Singapore. Kay Ma'am Clarita Untulan. Ano ba talaga? Ang ko nito. Maling-mali talaga ako dito. Pasensya na ho, ma'am. Ma'am Clarita Untulan. Ma'am Scarlett Manalo. Kay Ma'am Mildred Martin. Ma'am Veronica Peralta. Kay Ma'am Merlin Sagario. Kay Ma'am Jana Flores. Kay Sir Orlando Lipat Jr. Kay Ma'am Marilyn Valiente. At kay Sir Pablo Purubadura. Marami pong salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe po sa ating YouTube channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, ulitin ko, paki-subscribe po sa ating YouTube channel para kita-kita tayo. At sa hindi po na shout out, comment lang po sa susunod itong vlog na to para makita ko kung sino po yung i-shout out natin sa next vlog naman po natin gagawin ho yun. Basta libre ho ang oras, shout out tayo. May iba pa naman nagagalit kasi bis nanood kami ng vlog nito. Yung sinasabi mo, hindi na lang kasi puro ka shout out. Kailangan din yan kasi kayo ang sumusuporta . Shout out natin. Kung wala rin kayo dito, wala naman ko i-shout out. So ito na. Ito yung tema natin ngayon. Di ba katatapos lang yung rally ngayong araw na to dyan sa Pilipinas. Napanood ko nga kanina. Although maraming salamat sa nanood sa aking live kanina. So bukas ulit meron akong gagawing live. So tentative na oras 5 PM bukas. Tentative pa ho yun . Pwedeng onward pero hindi pwedeng dito tayo. Mag-backward tayo. Pwedeng magiging 6 PM pataas. So mga 8 PM na sa Pilipinas hindi na rin abot yun. Basta maglagay ako ng sa aking community doon. Makikita ninyo kung anong oras ako magla-live bukas. So sa pumasok sa aking live kanina, marami pong salamat. At ito na, hindi natin patagalin. Itong pare na si Father Ubod ng Cebu ay sumabog na sa kanyang sama ng loob sa gobyernong ito, lalo na sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang hirap kasi banggitin talaga tong tao na to na presidente kasi windang-windang kasi ang Pilipinas sa totoo lang . Ano ba nangyari ngayon sa rally? Nag-rally ang mga tao, wala nakikita ko hindi pinakikinggan itong gobyerno na to. Last week may rally magdadalawang linggo na nag-rally ang INC. Tama, 2 linggo na. Tapos sinundan ngayon itong ginawa ng rally na iba't ibang grupo ito. Pero hindi man lang pinakinggan sa gobyernong ito kung ano ba talaga ang gusto na sa mga tao. Ano ba talagang gusto ng gobyernong ito? Yung mag-rally na talaga against sa kanya patalasikin siya. At itong pari ng Cebu, wala na. Talagang na siya, frustrated na sa kay Bongbong Marcos. Sabi nga niya pulihan na to ni Bisaya ni nga pare. Pero yung mga sinasabi niya, ko sa Tagalog. O sige, ito video niya. Kay mura kong nangurog, mura kong namugnaw. Kapait og tinuod ni ang nangulo namo nya padayunon taning maong administrasyon. Di na hunongon tanan ni Elisa nato. Naidaghang mga buotang Pilipinos. Naidaghang nga mga sinsiro nga mga Pilipinos, naidaghang mga heroic nga mga kauban din sa atong nasod, iilis na nato. Maunahangyo lang ni nato ba? Ang waron magtingog-tingog,
ug wa pa gibuhat nga aksyon nga mao sa atong supreme power, mao man ang Supreme Court ug ang atong military, palihog tabanga ang hapit na malusno natong nasod. Luoy na kaita. Ang ano lang niya nito ay nakikita niya sa korupsyon. So, nanawagan na ang kawawang pari ng Katoliko dito sa Cebu na tama na to, sabi niya. Tama na ito. Wag na natin tong patatagalin. Papalitan na natin tong itong pamumuno sa gobyerno. Ang dami-daming matitino diyan na handang magsakripisyo, handang magserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Totoo naman eh. So, ang pare, akala natin hindi sila abot sa ganito na napupuno din ang kanilang pasensya, napupuno ang kanilang panawagan ba na ganito ang gusto namin. Transparency o kaya ayusin ang pamumuno. Mga tao din yan ang pare. Kaya naglabas din sila ng sentimiento na ikasama ng loob ba. Hindi lang itong pare na to ang nagsabi na sumama ang loob sa kanila. At ang obserbasyon ko lang dito sa mga pare na sobrang sama ng loob, itong nasa Visayas parte ng mga pare. Lalo ito si Father Ubod na lagi ito niyang mga sinasabi ba sa kanyang mga homily na nandoon yung politika, nandoon yung parte sa Panginoon. Bali dalawa ang kanyang dalawa ang kanyang tema kapag siya nagbigay ng homily. So kapag open-minded ka, marami ko itong beses na sinasabi, kapag open-minded ka kasi, maintindihan mo kung bakit ang pare isali nila itong patungkol sa politika. Although itong pare na to, hindi man to nanawagan na pabagsakin ang gobyerno. Pinapaalala lang sa mga nandoon sa loob ng simbahan kung ano ba talaga ang nangyari ngayon sa ating bansa. Kasi isa itong Cebu na grabe ang pagtama nito sa kalamidad noong nakaraang buwan lang. Tinamaan sila ng lindol, tinamaan sila ng bagyo, at nakita naman natin doon kung ano ang resulta. At hindi lang itong Cebu, pati itong tatawid tayo sa ibang probinsya sa Negros Island, grabe din doon. At puntahan lang sa presidente yan para i-inspired ang mga tao doon. Isang araw lang yan, pangakuan mo lang yan. Kahit anong sasabihin sa presidente, naniwala ka kasi presidente yan. Yun pala hanggang ngayon, ewan ko kung may mga follow-up inspection pa rin ang mga taong hindi pa nakakauwi sa kanilang lugar o sa kanilang bahay. Yung iba doon siguro rin na makauwi ng bahay yun kasi kung giba na yung bahay nila, yung iba wala na. Hinahanap pa rin hanggang ngayon na di na hinahanap na buhay. Hinahanap na nila kung baka sakali makita man lang yung kahit man lang buto. Ang daming hinahanap pa rin hanggang ngayon, nung time na yun. Kasi binaha. So dito talaga, ang mga pare nag-react na. At dito lang sa obserbasyon ko nga, itong si Father Ubod, sobra talaga niyang sama ng loob sa presidente. Hindi to abot ang ganitong panawagan niya na gusto ng palitan ang presidente. Kung hindi na to, di niya matiis na Nagiging kaawa-awa na yung lugar nila, lalo dyan sa parte sa Cebu kung saan ito nagkura yung simbahan niyang kung saan siya. Malapit ho doon kasi ang mga trahedya. At ang mga politiko nung time na yun, kung narinig nyo sa balita, ang politiko dito sa Cebu wala sa oras na yun. Nasa ibang bansa. At dito sumama ang kanyang loob kasi binaha na nga, na-displace na yung mga tao, ang mga politician, walang pakialam. Pero pagdating sa mga mag-i-eleksyon sa kampanya, sipag sila mag-ikot sa kanilang distrito. Pero nung time na to, nung binaha sila, nilindol sila,
ang mga politician, wala silang nakikitang trahedya doon sa kanilang mga distrito. Pinaano pa nila? Tinuloy pa ang kanilang mga biyahe kung saan sila pupunta. So, normal ho ito. Kasi tao lang naman itong pare na to eh. At i-compare natin ito sa Luzon, itong mga pare. Ang daming mga pare dyan na politika, ang ibang klaseng politika ang kanilang tinitindigan ngayon. Yung iba dyan, ayaw sa mga Duterte. Yung iba dyan, minumura na yung mga senador. Di ba parang mabalansin mo ba? Matingnan mo kung saan ang mas vocal na dapat ang presidente ganito, palitan na lang pag ganitong walang silbi. Ngayon nga ang rally. Sunod-sunod ang rally ni isang nito ni isang kaso ngayon sa sabi nila big fish daw. Wala man tayong nakita dito na talagang kakasuhan na yan. Itong corruption ngayon, tuloy-tuloy. Itong mga sinasabi na imbestigahan yung tao na yun, hindi pa rin gumalaw. Pati itong sa Senate Blue Ribbon Committee, wala din. Hindi gumagalaw. Kaya lang, ang mga tao ngayon, na-immune na ba sa itong rally na to ngayon? Todo bantay itong mga pulis dito sa nagrarally. Kasi nga, alam nila galit ang mga tao. Hindi lang ang mga ordinaryong galit nito, pati itong pari na to. Kung naintindihan niyo yung sentimiento ngayon sa mga pari doon sa, lalo sa Visayas, mas mabigat ang loob nila dito sa Luzon. Itong Luzon, na mga pari dyan, karamihan, walang imik. Madali lang naman hindi magpa-imik sa mga pari eh. Bigyan mo lang ng project yan sa kanilang mga kanya-kanya simbahan. Titigil na yan, mga pari na yan. Kaya nitong itong mahilig sa politika kasi mga pari, itong Ilsa's Shrine. Kasi dyan pumupunta yung mga politician. Dyan pumupunta yung mga malalaking politiko. Ginagamit niyang na yan. Yung Ilsa's Shrine na yan. Parang hindi ka, siguro, magpunta ka dyan, hindi ka na makapag-concentrate, magsimba dyan. Kasi makikita mo na lang dyan siguro, maisip mo, itong simbahan to ginagamit kasi ito sa mga politician na mga, sabihin ko na, against sa mga Duterte. Kasi dyan ang dyan sila pumunta yung mga kaliwang grupo. Ginamit nila ho yan. Pasensya na lang ho kung may nanood nito na nagsisimba dyan sa Ilsa's Shrine. Nakita ko nga isang araw mayroon silang dyan, parang procession. Doon pa dumaan sa Ilsa. Tapos papasok na yun sa Ortigas Center. Kung nakakaabala kaya to sa traffic tong ganito. Anong purpose nila doon na nagdadala ng kandila? Ano yun? Nagdadala ng kandila. Tapos yung pare naglalakad. Yung may mga supporter din. Kung anong purpose nila sa kandila. Ano yun? Nagprosesyon sila para kundinahin itong corruption ngayon na mismo itong apo ni Cory Aquino nanawagan ng dapat may tree. Hindi sinabi anong klaseng tree. Ang pakaintindi ko, dapat may EDSA tree kasi ngayon daw hindi sila successful sa kanilang ginawang rally itong araw na to. Dahil kukunting tao lang daw, ang inaasahan daw nila, libo-libo. Kunti lang naman daw ang nagpunta. Paano sinong pupunta doon? Na ang nagrally ngayong araw na to, mga leftist, mga NPA, mga aktivista ang nadoon. Mga pari aktivista, mga madre. Di nila alam nga ngayon kung sinong ipaglaban nila Resign Marcos, resign Sara Duterte. Sinong itira? Yan ang tanong ko. Ba't kayo nagrarally? Na hindi pala sulit ang inyong pagrarally dyan kung sinong suportaan. At ito tanungin ko tong Cebu, itong pari na tong si Father Ubod. So, diretsuhin ko na lang na ayaw talaga to sa kay Bongbong Marcos. Makailang humili na ito na kung intindihin natin ang kanyang mga humili, ayaw niya sa mga patakaran ni Bongbong Marcos ngayon. Lalo sa mga tao dyan na nakikita ni Father Ubod na imbis na tama ang sasabihin niya, binabaliktad.
pilit baluktutin yung mga totoong istorya. So ngayon, ang nangyari, nanawagan na itong pare na to. Na tama na to. Wala natin patagalin to, palitan natin itong presidente na to. Ang dami, sabi nga niya, ang dami natin pwedeng piliin dyan. Pero wala naman sinasabi niya, na si VP Sara ang ipalit. Yun lang yung sentimiento niya. Ano na siya napagod na siya na pakiramdaman itong nangyari ngayon sa pangyayari sa Pilipinas. Kahit sino siguro kung may pakialam ka sa kung may pakialam ka sa Pilipinas ngayon, na titingnan mo ang panggobyerno ngayon, nakakapagod talaga kasi kuha ng pera dito sa kabila, kuha ng pera sa kabila para sa kanila. Sarili na nilang interest. PhilHealth nga, hindi nila pinundo, hindi nila binigyan ng hindi nila binigyan ng subsidy nung nakaraang taon. Ang masama pa, tinanggalan pa ng pera ang PhilHealth kasi may pera daw ang PhilHealth na pundo pa. Sapat pa daw ho yun. So ang daming mga palpak na nakikita natin sa gobyernong ito, pero itong lahat, hanggat nandyan ang mga galamay sa namumuno ngayon, baliwala itong lahat ng rally. Kung hindi talaga magkaisa, kahit pa mag-araw-araw ang rally, kung hindi talaga solid, kung ano talaga ang gusto, tanggalin yan si Marcos. Para sa akin, tanggalin talaga si Marcos. Sino ba ngayon ang gulo? Dito sa ngayon? Sa gulo na to. Marcos na. Tanggalin na lang yan. Kung magpalit na lang tayo ng ipalit natin itong vice presidente, ay nako, baka sabihin ko sa inyo, lahat ito, tahimik tong Pilipinas na to. Pustahan pa, tatahimik to. Kasi ayaw ng magiging presidente si VP Sara na ganito ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. At alam niya kung ano ang mga solusyon nito.